Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang itinuro ng ilang mambabatas na strongest candidate laban kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyong tatakbo bilang presidente sa 2028. Nagkataon namang magpupulong si Pangulong Marcos at si Robredo sa Sabado. May report si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng anunsyong yan ni Vice President Sara Duterte, naging usap-usapan kung sino ang posibleng itapat sa kanya sa 2028 presidential elections. Strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. I can suggest Bam Aquino, Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Sa isang post, sinabi ni Senador Bam Aquino na hindi siya tatakbong Vice President sa 2028. Wala pang pahayag si Senadora Risa Ontiveros. Pero dati nang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang tumakbo bilang presidente o vice-presidente kung iyon ang mapagkakasunduan ng United Opposition. Magkikita sa Naga City si dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo at Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na inspeksyon niya ang mga pupuntahang lugar ng Pangulo. Tanong sa Malacanang, may iba ba silang tatalakayin? Yan ang abangan nyo. Sa ngayon, sabi ng Malacanang, hindi pa napag-uusapan ang posibleng pambato ng administrasyon sa 2028. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Natanong din si Jose Claire Castro kanina kung may ibig sabihin ang pagsuot niya ng pink, ang kulay ng kampanya ni Robredo noong 2022 elections. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Robredo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.